hindi ako kontento sa naririnig ko sa mga relihiyon. Meron akong nararamdamang parang napakatindi ng panluloko sa ating panahon. Gaya ng ipinagpauna ng Panginoong Hesus, itong ating panahon ng pandaraya, panluloko sa kapwa. Doon sa 24 ni Mateo, pakinggan niyo po ito. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari, pati ng mga hirang. Ayan, meron daw lalabas o lilitaw mga bulaan. Yung pong bulaan, ang kahulugan po nun, sinungaling, manluloko. Yung salitang bulaan, Tagalog na malalim yun eh. May lilitaw ang wikang mga mandaraya, mga bulaan, mga manluloko na Kristo at mga bulaang propeta. Magmimilagro pa, magpapakita ng dakilang tanda't kababalaghan. Ano pa't ililigaw kung maaari at yung mga hirang. So, itong mga taong ito, magliligaw lang ito. Sila nagpapakilala na kunwari sa Diyos, kunwari sila ang Kristo. Davao meron yan eh. Pag naririnig ko yung sa Davao, gusto ko magsalita agad ako eh. Kasi alam na alam ko, yung sinasabi hindi totoo. Wala sa Biblia. Siya raw ang may-ari ng mundo. Siya raw may-ari ng kaluluwa. Siguro mas maganda parinig natin sandali para alam nila yung sinasabi ko eh. Hindi nga ako natakot kay Lucifer sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didibati ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didibatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin yung pagtatantisaw dyan. Paano ko kayo didibatihin yan? Ako may-ari ng kaluluwa nyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. Kung didibati ako sa inyong mga punhan kayo, sino kayo? Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. Pagka ganyan ang maririnig mo, kahit gusto mong manahimik, hindi ka mananahimik. Kasi, biro mo, siya raw ang may-ari ng sanlibutan, siya raw may-ari ng kaluluwa natin, at kung hindi raw tayo dadaan sa kanya, hindi ka raw makakapasok sa langit. Hindi po totoo yun kasi ang nasa Biblia, ang daan si Kristo. Doon sa 14:6 ng Juan, sabi ng Panginoong Hesus, Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. yan si Kristo yun eh. Inaangkin niya ngayon, pinapalitan niya si Kristo. Kaya ako gusto kong magsalita eh. Actually, gusto ko nga makausap yan. Walang away. Pag-uusapan lang namin ang salita ng Diyos sa Biblia. Kaso ayaw naman niya makipag-usap. Pagbabayad daw ako ng 20,000 para kausapin niya ako. 20 milyon. Makita nga natin yung sabi nun. You challenge me from the canto of Apocalypse. I will, for so that you will understand carnally.
my stature in life now is different than before. When I talk here for 1 hour, millions of people are donating funds to me. They are donating millions of money when I talk. And then you challenge me, okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million and I will debate with you wherever you want. Because you challenge me in my stature right now. Mahal na ako ngayon. Pag nagsalita ako ng 2 oras, milyon-milyong dolyares na yan. Tapos, hindi ko alam kung sino kang kanto boy dyan. You challenge me to a debate and I will spend 1 hour or 2 hours with you. I do not get anything from your soul because you are a goat. And I wasted my time because it's not my level. I cannot do that. So you have to know that. Carnally, anyone want to debate with me? If you challenge me, produce $20 million and pay me for the 2 hours that I will Para spend with. makipag-usap daw siya, bayaran siya ng $20 million. Mas mataas pa sweldo niya sa pinakamataas na sweldo sa buong mundo, no? Kasi yun kasing presidente ng Singapore, yun ang pinakamataas na bayad na presidente sa buong mundo eh. Mas mataas pa yun sa bayad sa presidente ng Amerika, yung presidente ng Singapore. Eh, hindi nga ako sumusweldo ng 20 million yun sa 2 oras eh. Paniwala nitong taong to, siya ang pinaka-importanting tao sa lahat ng tao. Kaya ginawa niya ng siya ang Kristo. Kung hindi ka raw dumaan sa kanya, hindi ka raw. Huwag na nga natin pag-usapan yan, baka masira lang ang gabi natin. Ito ang dahilan kung bakit ako nagsasalita at naglalagay kami, mga kapatid, ng Bible exposition para amin pong ibahagi, i-share sa inyo yung salita ng Diyos para wag tayong maloko. Kasi sabi po ng Panginoong Jesus, maraming manluloko sa ating panahon. Mga bulaang Kristo, mga bulaang propeta, ililigaw lang ang mga tao. Sana naunawaan nyo, wala po kaming intensyon na makipag-away, mag-atake, walang ganon. Ang layo namin, para mas marami sanang kababayang magkaroon ng kamalayang espiritual, kamalayan ng pananampalataya, para wag tayo mabiktima. May mga nabibiktima eh. May mga napapasunod sila, yung mga bulaan, yung mga manluloko. Basahin natin ng 2 Pedro 2 at versikulo 1. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan na mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya, na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisusunod sa kanilang mga gawang makahalay. Kanyo, maraming susunod kahit manluloko, may mga susunod. Nakakabahala naman ang mag-anak mo, kaibigan mo, kababayan mo, mapasunod ditong mga manluloko. Awa-awa naman ang mga taong ito. Dadayain lang, lulukohin lang. Isa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at unahin po natin ang Sydney, Australia. Nandun po si kapatid na Andy Perlada, kasama na ating mga panauhin. Australia, go ahead please. Magandang araw po sa inyo dyan. Kapatid Daniel, salamat po sa Diyos, kapatid na Eli.
Ang magtatanong po rito ay si Sister Ilsel Kaisip. Siya po ay under indoctrination. Siya po ay 24 years old. Ito po siya, kapatid na Eli. Magandang umaga po, Brad Eli. Bali, hindi po siya tanong. It's more of a confirmation or recommendation or suggestion po. Kasi po, bali, lumaki po ako sa KNC pero hindi po ako natuloy po sa doktrina before tsaka nabautismohan. Pero ngayon po, salamat po sa Diyos, pang 9 na po ako loobin sa Monday. Pero, bali, meron po kasi akong self-doubt na hindi lang po siya dito. It's more on sa lahat po ng aspects in life. So, I feel like hindi po ako worthy and na parang hindi po ako good enough lagi. So, lalo na po ngayon na alam ko naman po na ito po yung totoo pero hindi po ako agad nakapag naging ready or naging handa para po umanit po dati. Yun lang po. So, gusto ko pong marinig po from you kung ano po yung masasabi. Yun po. Salamat po sa Diyos. Salamat din sa pagdalo mo, kapatid, na Sel, sa ating Bible exposition. Wala namang worthy. Wala sa ating karapat-dapat kung pag-uusapan general condition ng buong sangkatauhan. Lahat kasi ng tao were fallen as victims of sin, victims of deceit. Kaya ang sabi doon sa 3 ng Roma, pakinggan mo ang ating mababasa sa versikulo 12. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Halos lahat, generally speaking, halos lahat ng sangkatauhan, silang lahat nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. We have lost our worth. Basahin natin sa English yun, kapatid. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. They are together become unprofitable, not worthy in the sight of God. Because considering the holiness of our Creator and considering all the iniquities in us, we are altogether unprofitable. Tayo'y magkakasamang nawalan ng kahulugan, nawalan ng kasaysayan, nawalan ng valor. No? Pero ang Diyos naman ay Diyos na maawain. Pagka tayo ay nakita niya, meron tayong pagnanasa, hindi man tayo karapat-dapat, ang sabi sa Biblia, inaari niya tayong karapat-dapat. We are considered as worthy. Binibigyan niya tayo ng halaga. Pero pang sa ating sarili lang, wala naman tayo talagang kwente. Walang sino man sa atin makakapagmalaki na tayo maayos, wala tayong ginagawang kasalanan, wala tayong mali. Walang makakapagmalaki nun kasi lahat ng tao nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Gumagawa ka na nga ng mabuti, magkakasala ka pa eh. Kaya walang tao na perfectong wala nang magagawang mali, no? May taong perfecto, pero perfecto na kung nakakagawa pa ng mali. Kaya ganun ang atin. At wala rin naman tayong kakayahan para tayo matuwid, kapatid. Basahin natin yung 10:23 ni Jeremiah.
O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kaniyang sarili, hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kaniyang mga hakbang. Ayan. Sabi doon sa Kapampangan, o Ginoo, balo ko, king lakad na ning tawa layo kaya. Alayo king tawa lalakad, bang alalaya no din kayang lakbang. Hindi natin kayang ituwid ang ating sarili. Para lang tayo matuwid,